wabarakatuh sa mga kapwa ko Muslim. And then magandang gabi din po sa lahat-lahat po ng mga subscriber at saka mga viewers ko. Narito na naman po ako para magbigay na naman po sa inyo ng tip or mga idea po. Lalong-lalo po na po pagka nakasked na po kayo na operahan, ano po yung mga dapat na gawin para po hindi po kayo. Okay? So una-una po, gaya din ng dati, see to it na okay po yung PhilHealth natin. Kasi po, kailangan po yan. Para po pagka hindi po tayo magka-problema. And then, pag in-advise na kayo ng doktor, meron naman po kayong instruction para asikasuhin yung sa cardio, yung doctor certificate kasi kailangan din po yun. Kaya kailangan kumuha po kayo, may bayad po yun. Kaya halimbawa po, ang nyo po kasi 1 week lang po yung validity nun eh. And then parang ma-expired siya. So pagka halimbawa 6 yung operation nyo, halimbawa 15 yung operation nyo, tapos kinuha nyo ng 1. So pag na-expired po yun, magbabayad po kayo ulit. May bayad po kasi yun, 3,000 po yun. Kasi ako noon, po ako, binayaran po namin yon 3,000 kasi hindi po yun ng PhilHealth or ng Blue Card. Personal po na magbabayad po. 3,200 po pala yun, binayaran po yun sa akin. Para magkaroon po kayo ng doctor certificate na kailangan po yun para in preparation po sa incoming na operation. So, una, nyo yung PhilHealth, and then pag clear na, kung hindi pa nabayaran, bayaran nyo, and then doctor certificate, and then may schedule po kayo niya na ibibigay para po doon sa anesthesiologist niyo po, doon sa magtuturok ng anesthesia sa inyo during the operation or before po ng operation nyo. Ipapaliwanag po sa inyo doon kung ano yung mangyayari sa inyo, kung ano po yung iaano sa inyo na anesthesia gagamitin, at kung ano po yung mararamdaman nyo. Yun po yung mga inaano po doon sa inyo. Parang seminar or i-orient po kayo. Yun po. Pagka nakumpleto na po yung mga requirements nyo, ayan, be ready. Pero dati po, meron po tayong swab test. Pero siguro ngayon, wala na po yan. Kasi okay na naman po. So, yun po ang kagandahan. Dahil if ever na magpa-opera kayo ngayon, hindi na po natin kayo ng swab test po. Kaya, malaking bagay din po yun. Kasi, hindi na tayo, masakit kasi sa ilong yun, hindi na tayo mag-swab test din. Wala na rin isang dagdag pahirap pa po yun sa atin. And so, pagka okay na po lahat ng mga mag-wait na lang kayo ng kasi ang alam ko dyan, bago kayo operahan, halimbawa, sa akin kasi, inoperahan ako ng 29 po, inadmit na po ako. Tatawagan naman po kayo niya ng doktor. So, ano po yung kailangan yung ihanda kapag ready na po kayo for operation. Kailangan nyo pong magdala ng electric fan. Kasi, kung sa PGH po tayo, konting tiis po talaga. Kasi, doon, sabihin na natin na, maganda naman yung rooms, malinis. Tapos, kailangan lang po kasi minsan may chances na medyo yung electric fan nila, mahina, ganun. Pero na lang po kung bakante po yung ng PhilHealth rooms na meron pong doon, parang may additional lang na payment, pero okay lang po yun. Kasi nung time na ako, wala po kasing bakante. So, una-una, magdala kayo ng electric fan, and then see to it na may thermos po kayo, kasi importante po yan. Lalo na po sa nagbabantay nyo, kung gustong mag-coffee, ganon. At least, meron pong maiinom na mainit. Kasi, meron naman po doon, madaling araw, is nagtatawag po sila ng kung sino yung gustong kumuha ng mainit na tubig. So, pag may thermos kayo, madali lang po. Kaya, kailangan po, yun ang i-ready nyo, magdala din kayo ng sariling kumot, unan, kasi doon po, wala po silang unan. Kaya, kailangan kayo po yung magdadala.
bed naman, may bedsheet sila, pero kung hindi po kayo comfort, pwede kayo magdala ng bedsheet nyo, sarili. Kasi ako nagdala ako ng sarili kong bedsheet, dala ako ng sarili kong unan, nagdala ako ng sarili kong kumot, yun po. And then, kung meron po kayong extra na, na yung nafo-fold na, para po doon sa nagbabantay nyo. Kasi, bawal po kasing tumabi sa inyo yung, yung bantay nyo. So, kawawa naman po sila kung sila nakaupo po na natutulog. Kaya pwede naman po silang humiga doon sa ilalim. Pwede po. Kung may bakante po yung kabilang bed, pwede po siyang matulog doon. Pero kung marami pong pasyente, wala siyang talagang upo lang po. At saka ganun lang. Talagang sacrifice po yung magbabantay. Ngayon, pwede na lang kung may karelyebo siya na ayun, pwedeng pumalit na palitan sila sa pagbantay. Ayun po. And then, ang inaano ko pa po na dapat i-ready nyo rin, dapat may pampers po kayo. Kasi bago po kayo ng operasyon, parang hindi pa kayo pwede. Pero, sa akin naman kasi, hindi ko na need yung, yung pampers kasi lalagyan naman po kayo ng catheter para sa ihip. And then, sa pag po, hindi naman po kayo agad madudumi. So, ito yung ikukwento ko sa inyo yung nangyari sa akin. Kasi po, ang kaso ko po kasi is, po, one day bago po ako operahan, kinausap po ako ng doktor sa, sa specialista po sa gallbladder. Kasi nga, nung in-ultrasound ako at sinitiscan, may nakita po sila doon sa gallbladder ko na mga bato. Kaya sinadya sa akin na kung gusto ko daw, isabay na lang sa pag-opera. Kaya nga, dalawa po ang tinanggal sa akin, reproductive organ ko at saka yung gallbladder ko. So, ngayon po, pumayag po ako kasi sa iniisip ko din kasi sabi niya, pinakamataas, 1 year, mag-aano na yon. So, after 1 year, magpapa-opera ulit ako. So, much better na lang po na isinabay ko. Kaya, ang nangyari po sa akin noon, kinuha ako nung umaga ng mga 10 ng umaga. So, ang haba po ng ang tagal po ng kwan. Huwag po kayong matakot, ikukwento ko lang po. Wala po akong naramdaman na masakit. Kaya lang po, gising po ako nung inoperahan ako. Kaya naramdaman ko kung anong ginawa sa akin. Kasi pagdating doon sa operating room, injectionan ka kasi hindi, iti-test ka muna, check yung BP mo, yung heart mo, kung normal, and then pag okay, saka po kayo, ng anesthesia. Ang anesthesia ko po sa likod. So, after noon, mga ilang minutes, tinetest na po nila, tinutusok-tusok ka ng karayom, tatanungin ka, dito na part, kung may naramdaman mo, tapos magsasabi lang po kayo ng totoo. Kapag may kanaramdaman pa kayong konting kirot, sabihin niyo po meron pa. Kasi pagka sinabi niyo pong wala na, nahihiwain na po kayo, mararamdaman niyo po yung sakit kung hindi pa totally yung anesthesia. So, naramdaman ko na hiniwa ako, nilabas po yung yung tinanggal, tapos yung dito na po sa gallbladder ko, inalis po yung dito pa ko, nilabas. Yan po yung totoo. Ramdam na ramdam ko po siya, pero wala akong pain nararamdaman. Kaya lang, syempre, naaano ko yung mag-ano ng kwan. So, naramdaman ko po lahat yun. Kaya, nung time na yun, na inano ako, hindi po talaga ako nakatulog. Hindi po ako nakatulog nung ako ay inoperahan. Gising po ako. Kaya, naririnig ko lahat yung mga sinasabi ng doktor, nung Pero, kalmado lang po kasi nagpe-pray po talaga ako. Una sa lahat, papunta po ako ng operating room, doon nag-start na po ako ng pagpe-pray. So, pinapasa Diyos ko lahat. Ngayon, kwento nga sa akin ng husband ko. Natakot daw siya kasi nga, tinawag siya.